Bumabawi na ang Dallas Mavericks matapos nilang talunin ang number 1 team sa East na Detroit sa overtime, 116-114. Ganado ata yung mga player ng Dallas dahil sa regalo ni Kyrie. Golf cart ba naman yung binigay ni Kyrie? Imbes na Christmas party, naging black party ang ginawa ng Dallas dahil may total silang 15 blocks. Season high para sa kanila. Nasa 6-2 din ang Dallas since bumalik si Anthony Davis. 2 game behind na lang sila sa Memphis at sa Golden State. Dito talaga lamang yung mga tulad ni Anthony Davis. Meron siyang 15 points, 14 rebounds, 3 blocks, 7 out of 18 sa field. Nasa 10 points si AD nung OT at 4th quarter. Pero yung defense talaga niya yung isa sa importante sa Dallas. Clutch block at clutch defense para kay AD. Si Cooper Flagg naman, 23 points, 10 rebounds, 4 assists, 3 blocks at siya ang pangatlong player na nasa 18 years old ang nagkaroon ng total na 500 points. Kasama niya si LeBron at itong si Kobe. Meron din kasing pagka-LeBron yung senaryo ni Flagg dahil ang birthday niya December 21 US time. Kumbaga lagi siyang bata ng 1 taon every season dahil nga ang birthday niya halos katapusan din ng taon. Si LeBron kasi halos katapusan ng taon ang birthday niya. Sabi naman ni Jason Kidd na unlock na yung system kung paano manalo ang Dallas dahil ang sekreto nila si Flagg. Hindi niya kasi pinipilit umiscore based to kay Jason Kidd. Ang ginagawa niya kasi ibinibigay kay AD kapag hindi na binabantayan at napupunta kay Flagg yung defense. Ganun pa rin kaimportante yung defense ni Anthony Davis. Mukhang maganda yung babalikan ni Kyrie at kaya pa namang umabot ng at least number 6 ng Dallas, wag lang talaga ma-injured si AD. Si Flagg nasa 18.6 rebounds, 2 assists, 1 steal, 47 and 23%. Mababa pa yung shooting percentage niya. Kinukumpara kasi si Flagg kay Larry Bird, hindi dahil sa game, pero mukhang kailangan pa ni Flagg na i-improve yung 3-point shooting niya. Bukod pa doon, si Flagg kasi ang possible ulit na white American na maging superstar after Larry Bird. Konti na lang ang lamang sa kanya ni Con Nupel ng Hornets na siyang best rookie ngayong season. Pang veterano na ang laro, mukha pang veterano, parang si Ayton dati. So nabasa ko lang yun. Nasa average siya ng 19 points, 5 rebounds, 3 assists, 47 and 41%. Almost 4 out of 9 mula sa 3-point area. Panalo pa ang Hornets kontra sa Atlanta Hawks. Meron siyang 28 points, 5 rebounds, 7 assists, 3 steals, 6 out of 12 mula sa beyond the arc. Siya din ang pangatlong rookie na nakagawa ng ganyang stats kasama si Jason Kidd at si Steph. Bibihira din ang rookie na merong at least 19 points tapos 47 and 40% pa yung percentage. Pinapalitan na nga ng Hornets yung bago nilang franchise player. Ayaw din magpatalo ni LaMelo sa kanilang rookie na umiscore naman versus Hawks ng 28 points, 8 out of 11 sa beyond the arc. Hindi ko lang sure kung papatok to kapag ginawan ko ng NBA story itong si Con Nupel, Hornets kasi. Si Luka naman umiscore ng 45 points, 11 rebounds, 14 assists, 5 steals, 4 out of 28 mula sa field at nasa 14 out of 16 sa free throw area matapos talunin ang Utah Jazz. Si Dalton after ilagay sa G League nakapaglaro pa rin naman sa main team ng Lakers kalaban ng Jazz. Walang markanin pero ginamit pa rin ang LA 8-man rotation. Ito na ang pang-anim na 40-point game ni Luka ngayong season. Base pa kay Luka kahit umiscore siya ng 45 points na merong 1 turnover at 5 steals, nakukulangan pa siya. Hindi pa siya satisfied sa naging game niya versus sa Jazz. Gustong ibalik ni Luka ang defensive game niya at bawasan yung mga turnover. Doon talaga nayayari ang Lakers. May total siyang 4 turnover per game. Silang tatlo ni na LeBron at Reeves may total na mahigit 11 turnover per game average. Matagal na kasing gustong i-address ni Luka yung kanyang defense. Sinabihan kasi ni JJ Redick nung nakaraan bago yung game sa Jazz na dumepensa naman silang dalawa ni LeBron. Kaya naman talagang dumepensa ni Luka. Gaya na lang nung playoffs nung 2024. Nung dinepensahan niya yung Clippers, biglang nagulat yung lahat. 1 hour special agad sa ESPN. Di sila makapaniwala na kaya palang dumepensa ni Luka. Merong D sa Luka Doncic. Sinabi din ng mga analyst na nasa prime na ngayon si Luka dahil sa scoring average niya. Almost 35 points, 8 rebounds, 8 assists, 46 and 32%. So sila ang may sabing nasa prime na si Luka ngayon. Dati pa naman kasi niyang ginagawa yan. Pero ang pinagbabasihan kasi nila ngayon yung conditioning ni Luka. Hindi na nagiging issue na tumataba siya.
Nasa mid-20s na rin naman itong si Luka at ito naman talaga yung mga prime ng player ngayon. Hindi tulad dati na nasa 28 or 30 years old. Si Luka din ang best player sa first quarter. Nasa 12.8 points per game average ngayong season. Ang susunod sa kanya si James Harden at Jalen Bronson na meron 10 points per game. Nalilimit lang si Luka sa last quarter dahil ang best scorer nila doon si Austin Reeves. Parang Nikola Jokic lang yan. Halimaw na maglaro 5 years ago pa, tumataas pa rin ngayon. Sinasabi pa nga ng iba, parang papasok pa lang ng prime si Jokic. So magiging 27 na si Luka next year. Ito rin yung time na kinukonsider ng Lakers ang magiging move nila na nakabase sa edad ni Luka. Kung matatag ng prime ni Luka ngayong season, hindi sasayangin ng Lakers ang pagkakataon dahil base sa report, ang target na player ng Lakers kung makikipag-trade man lang, nasa range ng edad ni Luka at ni Austin Reeves, gaya ni Herb Jones. Si Nikola Jokic, masasabi pa kung kailan nagsimula yung prime niya mga 2021 or ang pinaka-peak niya 2023 pataas pa. Si Luka since dumating ng NBA nag-a-average siya ng 20 points pataas at kada taon tumataas pa yon. Kaya mahirap malaman kung kailan magsisimula yung kay Luka at ito yung best time para sa kanya.